Oh, kumusta? Ready ka na ba para sa isang adventure? Kasi gayon, samahan niyo akong buksan ng isang napakatandang secret story para alamin natin kung ano ba talaga ang hidden meaning nito. Sige, simulan na natin. Isipin mo to ha, naglalakad ka lang, tapos bigla kang may nakitang isang lumalumang mapa. At sa gitna, may malaking X na marka. Anong mararamdaman mo? Di ba sobrang exciting, parang gusto mo nang tumakbo at hanapin yun agad-agad? Well, yung kwentong pag-uusapan natin ngayon, para siyang ganyan. Isa siyang treasure map. Ito yung talinghaga ng nakatagong kayamanan, isang secret guide na galing mismo sa Biblia. At sinasabi nito kung saan natin mahanap ang isang bagay na sobrang-sobrang halaga. Teka, bakit naman nila ibinabaon yung kayamanan? Kasi alam nyo, noon wala pang bangko. Madalas may mga gera o may mga magnanakaw. Kaya para maging safe yung mga ginto at pilak nila, ang pinakamagandang gawin ay ibaon ito sa ilalim ng lupa. Ang problema, minsan nakakalimutan na nila kung saan, kaya posibleng may ibang makahanap. At dito na nga, papasok ang bida sa ating kwento. Isang ordinaryong tao lang siya, pero bigla na lang siyang naging isang treasure hunter. Halika, tingnan natin kung ano yung nakakagulat na ginawa niya. Nakita niyo ba yun? Yung mga hakbang niya? Una, aksidente niyang nadiskubre yung treasure. Tapos, anong ginawa niya? Agad-agad niyang itinago ulit. At sa sobrang saya, umuwi siya, ibinenta niya lahat ng meron siya para lang mabili yung bukid. Siguro iniisip ng mga kapitbahay niya, hala, nabaliw na yata to. Pero di nila alam na para sa kanya, yung halaga ng kayamanang yun ay higit pa sa lahat ng isinakripisyo niya. So itong buong kwento, para siyang isang code, isang puzzle. At ngayon, yan ang gagawin natin. I-decode natin yung mga simbolo para maintindihan natin yung totoong mensahe. Ready na ba kayo? Okay, heto na yung mga sagot sa puzzle. Yung bukid, ano raw yun? Yan pala ang kumakatawan sa Biblia. At yung pinakaimportanteng parte, yung kayamanan, yun pala ang ebanghelyo. Yung good news, ang napakagandang kwento tungkol sa pagmamahal ng Diyos na nakatago sa loob ng mga pahina nito. Ang ganda ng comparison na to, no? Isipin mo na lang na ang Biblia ay isang dambuhalang minahan ng ginto. Hindi siya basta-basta nauubos. Habang mas malalim yung paghuhukay mo, habang mas masigasig ka sa pagbabasa, mas marami kang mahahanap na kumikinang na katotohanan. Pero teka, magandang tanong to. Kung ganito pala kahalaga yung treasure na to, bakit parang hindi ito nakikita ng lahat? Bakit kailangan pa siyang hanapin? Bakit siya nakatago? Alam nyo, ang totoo, hindi naman talaga ito tinatago ng Diyos. Minsan, tayo mismo ang naglalagay ng harang. Paano? Halimbawa, kapag iniisip natin na, ay alam ko na yan. O kaya kapag mas importante sa atin yung pera o kasikatan. O kaya naman kapag takot tayong buksan yung puso natin sa mga bagong aral. Lahat ng yan para silang mga pader na tumatakip sa paningin natin. So paano ba tayo magiging isang successful na treasure hunter? Siyempre, kailangan natin ng tamang mga tools. Kaya ihanda na natin yung ating virtual backpack at tingnan natin kung ano ba ang kailangan para sa adventure na to. Heto na ang ating spiritual toolkit. Una, kailangan natin ng pala, pero dapat may puso. Ibig sabihin, dapat buong puso yung pag-aaral natin. Pangalawa, yung gutom na puso, yung laging gustong matuto. Tapos, kung maligaw tayo sa loob na minahan o may hindi tayo maintindihan, meron tayong headlamp. Yan yung banal na espiritu na parang ilaw na gumagabay sa atin kapag tayo'y nananalangin. At syempre, ang pinakaimportante, wag na wag susuko sa paghahanap. Okay, so sabihin nating nahanap mo na yung treasure. Gaano ba talaga ito kahalaga? Mas mahalaga pa ba ito sa ginto ng mga pirata o sa mga diamante? Grabe! Mismong Biblia na ang nagsabi. Yung kayamanan na pinag-uusapan natin, yung tunay na karunungan, yung pagkakilala sa Diyos, mas mahalaga pa raw yan kaysa sa pinakamahal na ruby o kahit anong hiya sa mundo. Hindi ito mabibili ng pera. At yon ang pinaka-summary ng lahat, ang ultimate treasure, yung pinakadakilang kayamanan, ay yung makilala natin ang Diyos. Yan yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa puso na hindi kayang bilhin ng kahit ano at ng pag-asa para sa buhay na darating. Yan ang the best treasure, di ba? At yan na yun. Ang mapa, nasa mga kamay mo na, yung Biblia. Ang mga gamit, handa na rin. Ang tanong na lang, handa ka na bang simulan ang sarili mong adventure at maghukay para sa pinakadakilang kayamanan sa lahat?